Welcome to Offstage Hang. Episode 101. 101. 101. We are at the Velvet Studios of Superstar. And we have, bago tayo mag-introduce ng guest, we have bread. Yeah. Anong tawag dito? Sourdough. Sourdough. Walnut. Yeah, walnut sourdough. Parang ganun. Kita ba sa cam? May nuts siya eh. What? Masyado ba ang malas? Yaw. Subukan natin to. So, check them out lang sa IG. We have coffee and bread from our sponsor, Likhang Harina. Check them out sa IG kung gusto nyo mag-order. Tsaka I think they'll be coming to Grab soon. Grab soon. Masarap yan, masarap yan. Do the intros, Darren. Yan. So, today we're joined by a band that has been known through their unique blend of rock and Filipino pop. From chart-topping hits to heartfelt ballads, their music has resonated with fans throughout the world. So join us this week as we welcome Six Cycle Mind. Six Cycle Mind. We have Vic, Bob, Tuti, and Herbert. Wala si Ryan. Wala si Ryan. Before we start with the proper interview, unahin na natin ba't tayo nandito. You have a US tour. Yes. With Banda ni Cleggy. Okay, sige, promote ko na. Yes, we're going to the Americas. US tour with Banda ni Cleggy on March 9, Santa Ana, California at the Yost Theater. March 15, Chicago at Joe's Live. March 16, Atlanta, Georgia at the Atrium. And the Bay Area, March 23 at the Historic Ball Theater. Okay. Okay. Baliktarin natin. We usually start at the present. So this is your first US tour. Yeah. Balikan natin mamaya yung paano nag-start yung band. Diba? Yeah, okay. Pero ito yung current eh. I personally know na may pinagdaanan tong US tour na to. It was many years in the making. Of course. And let us know kung ano yung... Kaya kailangan mapanood nila tong show ninyo ng Banda ni Cleggy kasi may pinagdaanan to na malupit. Oo. Well, actually... like you said, no, Rames, ang tagal pinagplanuhan and pinaghandaan, yun, even the Canada inquiries. Ready na tayo. Oo. Even before the pandemic, meron na nun eh. And then for some weird reason, parang ayaw talagang mag-pan out. I don't know kung, I think sa end namin wala namang problema because we give in lahat ng mga details and all the requirements. I think it's always on the promoter's end. Not to diss anybody, but I think yun ang reality dun. So, and etong nangyari to, it happened so fast. Parang compared sa ibang mga inquiries, ang dami talaga. Ang haba ng proseso. And oddly enough, ito, I think in a span of 1 month, we got the interview and approval. So, parang, okay. Ito na pala to. Hindi alam ng mga tao yun, no? The behind the scene na, na akala nila dinadala lang yung mga Pilipino sa Amerika. Pero sobrang, kudos to the promoters and investors, the producers, kasi talagang ang haba ng proseso bago mapadala yung mga Pilipino para mapasaya sila. So, yung time na yun, kami ready na kami. Kaya medyo maingat na rin kami on promoting hanggat wala pa yung visa. Kasi I'm sure you guys have been in the US tour also. You promote months before eh. So ginawa namin yung dati, naka-promote na, schedule posters and everything else, tapos biglang naka-cancel. So there's etong mangyayaring US tour, may mga konting, matutuloy na ba talaga yan? Kasi yun what happened medyo before this. May traumatic yun Actually, that's 2022 na. Talagang pinromote na kami. That was just last year, actually. Wala namang may gusto. It happened lang na may mga, ayun nga, may hindi pa pwede palang ganun na biglaan na Pero, more than us, nahiya kami sa mga gustong pumunta. Kasi sa Amerika, ang mga Pilipino, alam namin guys na nagli-live kayo. Hindi naman katulad dito na, ewan ko, ba't ganun? Mas madali bang mag-live dito? Or doon, alam ko, pinaplano lahat. So if you give out a schedule, iba-block nila yon. Parang tayo sa banda, di ba? We block it for a gig. Ganun din sa kanila. Okay, they want to watch a concert of a certain artist. Iba-block nila yon kasi sayang yung workday nila eh. Daming nag-message na buong family nila. Tapos, magla-land travel. So, mga ganun, aside from their work, may hotel na silang mga na-reserve. But right now, good news is lahat planchado na. Approve na yung visa namin. Kaya alam mo, nung na-approve yung visa, tuwan-tuwa kami. Sobrang kami parang kulang nilang sumigaw kasi
we felt it before. Ni-interview, hindi Hindi na nangyari. kami umabot. Hindi kami doon. Nung umabot last sa time, interview sa ni-interview, hindi kami embassy. na-interview. Yes, palang wala na eh. Yes. Ah. Hindi na naman. May mga ganun nga minsan parang lapo, bigla na kahit wala ka pang sinasabi, parang okay, but biglang denied lang ganun. Yeah. Well, pag na-deny ka, ibig sabihin, Tuti, top ka sa interview. Palit daw ng mic para ano. Pero yung sa ito, talagang umabot na sa interview. Dati, hindi na kami umabot sa interview. Hindi kami nabigyan ng schedule to be interviewed sa US Talaga, Embassy grabe. mismo. Petition pa. So, yeah. Wala na. Yun. Pero yung cities that you're hitting, same sa originally planned or Hindi ko alam. I don't actually remember na eh. Parang hindi. No, parang hindi. Hindi talaga yung mga... Iba na to. Pero Like, maraming Yung mga venues. pati venues totally different. Mm. I would understand kung strategic Mm. Kasi ang dami pala pwede puntahan sa Amerika. yeah. Tugtugan. Kaya pala sila Rames pag nagtutour parang Hindi ko matiis. Sorry. Yun. Di maganda sa set eh. So, like you said, and dinaanan ng lahat ng bands yung parang, nabuo kayo, yay! Tapos parang may gusot na hindi natuloy. Yeah. Nakakapaso. So, nag-ensayo na ba kayo? Before natuloy. Kasi, di ba, parang ayoko practice, ayoko nang pa-interview or whatever. Yeah. Siyempre, ayoko True. doon na lang tayo sa mag-Mindanao na lang tayo or somewhere. China, di ba? I mean, that's actually true, no? In fact, nung sinasabi, before pa natuloy to, yung actual US visa na approval, I was very hesitant talaga, sabi, mag-post na. Sabi, no, ayoko muna mag-post kasi ito na naman yung nangyari before. I mean, you can't blame me naman Yes, siguro. of course. Kasi parang ang pangit eh. Tapos maka-cancel. Cancel na naman kayo. May trauma ka or Cry mapapahiya. wolf. Oo. Yeah, exactly. Ayun na naman. So sabi ko, magpo-post ako ng todo after ma-approve. Eh, yun na. Nakita ko nga nasa tulay lang kayo ng embassy. Hindi man lang nakatawid. That was right after, di ba? Sabay-sabay, parang sabay-sabay sa Pinoy. That's Darwin, right. na-approve kayo. galing yan kasi 2 bands pa yung na-approve. I mean, with 2 bands. With Banda ni Cleggy, so- It's really, really amazing. So, kudos dun sa at Attitude Entertainment. That's the promoter. Yes. So- sobrang linis nung pagka... Pulido. May pwede ba kayong ikwento para ma-excite sila about the show that you're preparing with Banda ni Cleggy? Or is it a 6-cycle show and Banda ni Cleggy? Or you can't tell us? Well, I mean, it's going to be 2 bands in one night. I mean, Cleggy will have a set of his own, yung BNK, Banda ni Cleggy, and then 6-cycle will have a set of his own. So, we're not sure of the technical aspects of the gig kung gaano kahaba pa. I think it depends on the venue, Rames, di ba? Pagka ganyan. They're strict with that eh. Pero hopefully ma-execute namin. Usual naman, nagsasama naman talaga ang Cleggy and You share band members. Yes. Mm. Yes. Yeah. It's like one bed, 2 different partners. parang Pwede kang sandwich with 9 lahat yan, di ba? So, exciting to kasi kung kami, if you see our YouTube videos on how we perform live, dadalhin namin yan sa inyo. And promise, di po kayo magsisisi. We're very excited and I hope you share the same feeling also. Tsaka for sure, long set yung gagawin natin. Oo, todo to. Medyo mahabang long set. Nakakapagod to. Mahabang long set to. long set. Long and happy set. So yeah. So balik tayo dun sa formation ng band kasi How old is the band? yun. 22, 24. So, 2 years since, 23. turning 23. since 2001 eh. So, 2001. Kasi naalala ko nung 2003, parang college ako nun, yung biglaan, lumabas eh. So parang 2004, freshman, tas yun Yeah, yung, more or less. I wasn't there during that time. Who Sila was pala first yun. there from the Single, Siba? Ikaw lang ba? And Ang, Rai kami na ni lang. Rai. ikaw ba? Kami ni Rai. Hindi din eh. May magandang insight, pero way before kasi 6-cycle mind, magkakabanda na kami nila Nay and Bobby. So, talagang matagal ko na silang kasama since before Feedback pa pangalan nila. Nagigitar and laging ako yung kapalitan ni Chuck every time na hindi pa pwede si Chuck. So, parang ganoon na rin ako katagal kasama sila. Bob, ikaw ang kwento. Ikaw, from the beginning. Yan, 2001 kasi, si Darwin, nakatrabaho niya si Chuck. Si Chuck Isidro is Chuck of Isidro After from Image. After Image. Darwin is the manager of Superstar and part band member of Six Cycle. Mind. Ba't wala siya dito? Always. Gumawa lang. Okay. May activity sa school. Well, convenient. Okay, go. Yun nga. Sorry. So si Herbert,
was with Moonstar during that time, Kasi minamanage ni Utol yung Moonsarity. Yes. Yun yung unang naging producer namin, si Chuck Isidro. So that's After the first, Image. Tapos yun nga, na si Chuck na, uy, Darwin, gusto ko uling bumuo ng banda. So, from there, sabi ni Darwin, meron akong alam na pwede nating makasama. Tapos, yun nga, yung banda rin namin ni Herbert and me and Nay Dimakulangan, which is yung unang vocalist namin doon sa Six Cycle Mind. So, tinawagan ni Darwin si Nay na, meron dito si Chuck Isidro na After Image gustong gumawa ng banda. Tapos, from Tarlac, bumiyahe si Nay, sinama niya na si Rai. So, kalad-kalad talaga si Rai. Yun na yung nagiging formation ng Pero, tapos tinawagan ako ni Darwin. Pero before yan gusto ko lang i-reveal. Natatandaan ko pa, talagang napipicture ko to sa sa sitwasyon. Nagdi-dinner kami. Di-dinner kami family. Kasi mga bata pa kami single lahat. Si Kuya Bob tawag ko sa kanya kasi parang siya yung mentor ko nung sa village namin. Nag-doorbell. Kinakausap niya si Kuya na gusto niyang magbanda, magbuo ng banda. Di ba way before Six Cycle yun? Kasi tinanong ko Kuya ko, bakit nandun si Kuya Bobby sa labas? Kasi gusto niyang bumalik. Kasi nung dati pa, nagbabanda na kami sa village. Pero nawala yata. Right? Tapos yun, nagsama-sama na. Tapos, yung nagkaroon ng mga member changes. Tapos eventually si Herbert, nakasama na rin namin sa Six Cycle Mind. Ano year ka ba? Pero last na to 2010 ako. 2010 ako. 2010. So that's 14 years ago. 2010. Wow. Grabe. Tapos, nung magkakasama kami with Nay, si Nay naman, biglang... si Chuck muna, naging busy sa kailangan niyang asikasuhin yung mom niya and their business. Doon na ako naging permanent. Pero for the longest time, parang ako yung ikaw naman yung first call Ikaw yung first call pag wala si Chuck. Yung kwento naman namin ni Vic. Now, okay. Before pa nun, okay, Chuck Isidro, After Image. Ang mga uncles ko ang founding members ng After Image. Sina Rogie and the drummer. In fact, his snare is still with me. And so... Si Rogie is really related to you. Yes! Okay. Directly related to me, talaga. And then, nung bata ako, nanonood ako ng concert sa Folk Arts and all that big concerts. Talagang AI boy talaga ako, solid. So, one time, nakatambay ako sa bar. Artificial intelligence. AI. After Image. Sila nauna. Nauna sila kay Allen Iverson. Yeah, okay. Yun. 80s pa 80s. Yeah, tama, 80s. So, anyway, I was nakatambay ako sa bar sa Katipunan, which is City Jam, the old City Jam. Nakita ko si Chuck for the longest time. Sabi ko, Chuck! Ganyan, Tito Chuck pa. Tito Chuck! Ganyan. Sino itong, Tuti, pamangkin ng Rogie, binubuhat ko pa yung mga gamit ni Rogie pag nagko-concert ganyan. Oh yeah, so yun na. Cut the long story short, so reconnect with Chuck and then nagkataon, biglang dumating si Ryan Nay dun sa City Jam. Jumam. Hindi ko pa sila kilala nun. Basta I think ginam nila dun was stigmatized pa silang dalawa on stage. Jam lang din si Bat. Hindi ko sila kilala. And then I saw the video of Biglaan sa that first video. Then sabi ko, gandang banda to. Sobrang na-hook ako dun sa song. And then yun nga, nakilala ko na si Chuck. And then the rest of it is history. Kasi nanonood naman ako sa kanila na sa Six Cycle. Drummer pa ako nun. So, jam-jam na ako. So, may mga ilang beses na pinapa-jam ako on stage habang sa set nila. Then one time, for some weird reason, nagkasakit si Nay. Hindi ko alam bakit ako yung pinakanta sa UP Fair. Wait, nauna kang pinakanta bago pinadrums? No, hindi pa ako drummer talaga noon. Nanonood lang ako. Friend, barkada lang? Barkada lang na jumajam-jam dahil gusto ko lang tumugtog. Wala akong banda noon eh. So, tumugtog ako UP Fair. Ako yung pinakanta. Tapos since di ko memorize, talaga may Manila paper sa baba. Sina LT pa ata may hawak ng lyrics sa baba ng stage. Yung mosh pit area kasi di ko nga alam. So anyway, nagkapalit sa drummers who's then Gilbert Magat. And since nakita nila ako pumalo that time, ako na yung sessionista
for the longest time until naging permanent ako right after the second album, which was Panorama. Sinong pumalo sa first? Si Gilbert ba? Gilbert. And then sa second album sa recording was Wendell and Melvin of Melvin. Pop Filter. Okay. Okay, so yun. And then Hindi. Hindi ko. Second album, Panorama? Hindi, si Tuti ang naalala ko. I think si Chuck pa rin yung... Chuck pa rin yun. Si Tuti ang naalala ko Yeah. nung pinroduce namin. And then drummer for the longest time. While doing Protein Shake with Vic, I was singing for Protein Shake naman, yung rock band ko na before. So, diretso na naman. Member changes, blah, 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 blah. Ako yung napunta sa harap, and then nabakante yung drum. Sabi ko, ang gusto ko lang talaga na nasa likod ko, si Vic, because nasanay na ako sa palo niya dun sa Protein Shake. Hindi ko kailangan ng... yun. Hindi namin alam na yan kasi parang naghahanap pa lang yung banda noon. Hindi namin alam bakit kabisado nung ano pa nagbabantay pa siya ng studio mo, di ba? Blue Light Studios, yeah. Pinlant mo na pala na kasi nagulat kami kabisado niya lahat ng... Saka sobrang aga nito. Pag kunyari meron kami audition yan eh. Grabe, audition rehearsal. Diba, siguro 1 hour or 2 hours before nandito na sa studio to si Vic eh. So Wait, may studio ka na nun sa Kamuning? Yes, yung Blue Light. Yeah. Nandun pa ba yun? Wala na. Because during the pandemic, we had to sell, my parents had to sell the building, sakto. Blessing in disguise, nagka-pandemic. So, buti na-dispose namin kung hindi. Nasaan yung gamit? Nakinaray. Nasa iba't iba. Madami na Sa akin, record. may I speakers recorded sa there akin. with Ebe, Yes. kung sino-sino. Doon nyo pre-practice yung first heads. Oh, true. Yes, Tama, we tama. have Yung that first picture. heads reunion. Doon nyo Tama. pre-practice yun. Vic, ano yung ano mo naman? Paano yung, from your side, ano yung story na naging ikaw yung drummer after Tuti? Bigla na lang ako tinawagan ni Tuti. Sabi Biglaan na naman. biglaan. Biglaan ako. Nabalitaan ko na yung nangyari dun sa Kainay na ganun. Tapos, biglang tumawag lang si Tuti. Sabi, "Hoy, aralin mo itong mga kantang to. Ganyan, ganyan, ganyan." So, para susubukan lang muna ako. Parang 2 araw lang. Siguro mga 17 kanta yung inaral ko. Takbo kagad ako sa Blue Light nun eh. Sabi ko, eto na yun. Hindi na makakalagpas to. Wala na makakasingit dito. Bahala kayo dyan. Babakura ko na to. Once in a lifetime na to. Wala na makakapasok dito. Naalala ko kasama namin kayo sa Tanduay. I think that was the first Tanduay tour. First five. Before Nay left the band. Yeah. Bob, since you're the closest kay Nay, tell us kung ano, what can you tell us about yung experience, why he left the band, and ako honestly hindi ko alam kung ano nangyari. siguro yung mga time na yun, siguro syempre, bata siguro confused or yung setting the priority siguro yun, yung mga nangyayari eh. So, one time na hindi siya naka-attend nung gig talagang, so, it was nowhere to be found eh. Tiyatawagan namin, hindi namin mga gilap. Sa Sharon Cuneta show. Oo. So, kailangan namin gumawa ng mga paraan. Kumuha kami ng ibang kakanta. Tapos, Wasn't me? Basta di naman matandaan eh. Basta hindi ko maalala actually. Basta- But I know that gig, it was a TV guesting. Parang Sharon Cuneta. Biglang walang... Last minute. Malamang ako na nga yun. Wala talagang ano eh. Malamang ako. Kinokontak namin yung siya, tapos yung kapatid niya. So, Tumagi lang. wala. So, tapos, syempre may mga ibang gig commitments pa kami. Kaya Like, papasalamat kayo. Sa Tanduay. Kaya tumulong pa kayo nun, sinalangan nyo kami. Meron Ni- kami. Nobody and you. You and Buddy. Kasi nga wala kaming, parang may nangyari na you have to support us. Mm. Yes, you have to support us. Kasi nga, Tapos Jumam si Buddy. nakakahiya, bigla kaming walang pero you supported us. Hindi pa tapos yung tour nun eh. So, Oo. kinailangan namin tapusin. Parang yun, it was a sprint talaga yung nangyari. Hindi During the lang Tanduay tour. Oo. First 5 yun eh. So talagang parang overnight, Tuti, baka ka na ng buhay mo dyan. Parang, Pero that song talaga. Pero to be fair, sa probinsya, wala talaga nakakapansin. As in, I mean, it's the song. I mean, doon nakita namin yung power ng song Probably, yeah. na ang saya nila kung gaano sila kasaya before, ganun din kasaya na experiential talaga pag live, no? Ayun yung napatunayan ko that time. Para may joke nga na si Darwin na, sige, pag di nyo nagustuhan yung show, balik bayad. Pero hindi. Di ba, kasi yun Yeah, but you have to deal with promoters and sponsors na
ito yung nasa poster eh. How did you navigate it? Nakausap niyo na ba si Nay since or? I think it was more of a business, management, diskarte kung paano. And so, naging smooth naman yun. Parang naintindihan naman. In fact, I remember we had one Dubai gig. Ako na yung singer nun. Sinama pa rin namin si Nay. So, both of us sang by different sets na meron ako and meron si Nay. This was with General Luna and I think Rico Blanco, if I remember. Yeah. Ano year yun? So, yun. 2011. Ikaw pa pumalo nun. Oo, yun. So, kasama pa namin siya even after nung nagkaano. Oo, pero yun nga eh. Pero solo na siya nun. Pero nag-exist yung ano. different na. So, pero galing din sa management na yun nga, lately ko lang nalaman na may ganun siyang ano, pag di kayo sumaya, balik nyo bayad na producer. Pero, to be fair, wala, never naman bumalik. Hindi naman bumalik. Kasi, yun nga, pinagandaan talaga rin namin yung set. And totoo lang, meron, power set talaga yung nangyari sa Six Cycle Mind. May setlist kaming from the start hanggang dulo. Hindi bibitaw yung tao. So, yun naman. Medyo mas madaming trabaho, no? Tinailor fit natin yung style natin dun sa ano ni Tuti. Yeah. So, maganda yung naging... So, na-mesh namin na maganda. I have to give credit also sa buong banda for allowing that to happen and not really putting me on that perspective na kailangan may susundan ako because I have my own persona. So, kailangan kong itawid sa terms ko na hindi ko pagpipilitan sarili ko na yun ang kailangan kong sundan or habulin. I mean, eto ako, galing ako dito sa background na to. So, kayo rin ang humabol sa akin. I can't just parang compromise kumbaga. And so yun nga, nahanap namin yung formula na yon in such a way na nag-work. So, hindi naman sa pag-ano. Magdadagdag lang ako. Isa rin inspiration namin kasi, di ba, sandwich na pull off din ng sandwich. Kaya parang nagiging ganun eh. Kaya rin namin. Parang naging inspiration din namin. Sana. Kung pwede ko lang matanong. Ako na magtatanong lang. How was it yung transition mo? How was it from Mark and then you? Mas mahaba eh. Yeah. Kasi si Mark parang started doing MTV. Okay. Tapos nagte-text naman siya, malilate ako or hindi na ako makakarating. Yeah. So okay, because it's an indie ba, I'll just sing. Oh. Yung ganun. So, minsan dadating siya, minsan hindi. Tapos nasanay na akong, pag hindi siya ready ka na. Yeah. Hindi kami biglaan. Oh. Tapos nung nagsabi na siya na mag-full time na siya na VJ, okay lang. So, okay lang kami. Di ba? Parang, by that time, hindi na kayo nag-iisip na ang inisip pa namin, maghanap ba tayong gitarista? Okay. Tapos, I think we even recorded an album na wala pa si Mong eh. Yeah. But Mong was like Vic, hanging around kasi housemates sila ni Okay. Jego, flatmates sila. So, I didn't know this. tapos pag hindi dumating si Mark, sumasalang lang din siya on stage kasi alam niya rin lahat ng songs. Oo. Let's start with how did you find ikaw kasi, dahil pinsan mo si Roji, you gravitated towards the drums. Mm-hmm. Vic, paano ka naman napunta sa drums? Tell us your journey. Alam ko din, nag-ano ka din eh. Pare tayo, nag-Michael Alba. Hindi ka nag-Alba. Ayaw niya. Ako yung nag-Alba. Ikaw ang nag-Alba. Yung singer namin, ang nag-Michael Alba. Si Bon yung nag-Michael Alba. Si Bon din. Hindi, classmate ko si Shinji. Si Shinji. Shinji. Ikaw, paano ka nagsimula? Yun lang alam ko nung tugtugin talaga ng instrumento eh. Bata nahilig lang ako nung elementary. Grade 5 ako, may banda ako nung tugtugan namin, The Youth. The Youth. Yun yung uso nung 90s eh. Shout out kay Robert. Hindi. Quezon. Elementary may banda, tas buong high school hindi ako nakahawak ng drums. Hindi ka San Mateo. Hindi. Laki ako sa Lipa. Pero Quezon din kami. Ay, Lipa? Quezon din kami. Quezon. Chaong. Ay, magkapit-bahay tayo. Oo nga. Ayun. Ayun nga, tapos buong high school hindi ako nakahawak ng drums. Pagtungtong ng college, mayroon akong naging kabanda na kaklasik ko. Nagbanda uli kami, pero hindi pa ako ganun ka uli yung nanggigil uli mag-drums. Tapos, tumira kami sa Tondo. Ayun na, panahon ng mga Deftones. Yung mga panahon ng rap metal ba? Ayun yung mga hilig ng mga tao ron. Ayun, paano mo nakabanda si Tut? May common friend kami na taga Tondo
na tumatambay doon sa City Jam. City Ang Jam. eksena kasi noon, Rave, sa City Jam was just acoustic. That's in Katipunan. In Katipunan. Right? So I had a trio noon, Tootsie Pops. Ako, si Franz, and si David, ng Protein Shake din. Oh, I Until remember. we Yes. became a full band na. Pero wala kaming drummer. We would always pirate Rally of Stone Free na Oo. summation sa amin. Wala kaming drummer. Then na-meet na namin to. Parang, palabas na album kasi ni Stone Free noon. Oo. Yung debut album nila. So nagpahanap siya. Mm. Sinadjust ako ng friend ko sa kanila. Ewan ko. Ayun. Pero kahon lang siya noon. Kasi Kahon. ang late no stage City Jam, di mo Sobra. pwede fit nung ano. Oo, parang ganun lang yung mga Tas drums. may railing. Oo. Tapos may table. Kumbaga ito. Ito yung stage. Ito yung tao. Oo. Ganun kaliit. Ganun kaliit. Oh, maliit Kapag lang. naglagay ka ng drums doon ng ingay. Pero walang pakialam. So yun, never na kami naghiwalay ni Vic. Nasa Longest sa band pagbabalo. member. Actually, parang ganon. Until Since 2004? 2004. 20 years. And then mga 2 years din kami di nagpansin kasi nag-away kami. Ay, nabalitaan ko recently ko lang nabalitaan yan. Hindi nag-uusap yung singer at yung drummer. Dahil sa pagkain. Let us know. Candidly, i-discuss natin. Sinabi mo eh. It's a funny story kasi syempre... Best friends sila. As in, Okay. nagpapalitan sila ng Alam mo kasi... damit, Oo. ganyan. Hindi naman. Alam mo yung Raves, diba? Ngaragan, gig, kinagabihan, gig. Pinanggalingan namin yung 3 gig na puro out of town. Tapos may bakanting isang araw. Ako na Tapos magkikwento, sumunod huwag ka na magulo. Siyempre, magkaibang story. Oo. Nag-uunahan. Version. Ito nangyari. Huwag ka magulo. Ikaw may sala nun eh. Puyat kami, puyat. Early morning call time at the airport. 4. So, syempre, yun yung utak mo is tuliro. Kumakain na siya with our dating road manager nandun. Tapos parang umupo ako. Tinanong ko si Ana, yung road manager. Ano yan? May ulam? Anong pagkain? orderan mo na ba ako, Ana? Oh yeah, na-orderan mo na ba ako ka, Ana? Tapos, Sabi ko, oo nga. Ang bingi-bingi mo naman. parang gano'n po may takes out of the blue. Pareho kami mainit ulo. Malakas nga. Siyempre. Oh, parang hindi naman kita kausap pa. Sabi ko, hindi naman kita ginaganyan pag ikaw may kailangan sa akin, parang hindi naman kita ginaganyan. Kasi, Grabe, nagsulian ng snare. okay. Sulelak snare. Ganito yan. Ganito kasi, Rez. Lahat ng snare ko, 8 yan eh. So, pinapaikot ko yan para magamit. So, siya ang parang recipient na mga snare ko magaganda. Talaga siya nakakapalo niyan. Brady, Cravioto, ano to? Tama. Basta lahat yan magaganda. Quality na snare. Siya ang nakakagamit. Hindi na ang drummer. So, siya ang pinapapalo ko. So, lahat ng mga gig namin, bit-bit niya snare ko para quality ang gamit niya. Alam mo, ginawa ko yung gig namin that day. Pinakuha ko sa kurubong papagamit niya na. Ginamit niya. Luwag drums. Talaga. Para akong bata na. Ginamit yung stock eh. Yung stock ng sound system. Sound system. Vic, sa Amerika, bumili ka. Para pag inaway ka ulit ni Tuti, meron na akong Black Beauty. 2 Black Beauty to. Ganun. Lahat na ng pihit ginawa ko dun sa stock na ano. Wala talagang may lapas na tunog. Si Bert humarap sa akin, third song, tagaktak na rin pawis. Todo na yung palo, wala talagang may labas na tunog. Visit na yan. Ganyan ka. So, it ran for 2 years. Sabi ko sa kanya, Hindi kami 2 years ka hindi nag-usap. Hindi nag-usap. Nagano kasi, siguro inabot din ng pandemic. Pandemic 2020 yun eh. Buti mga online guessing namin siya yun ng pandemic. Doon mo mga mukha namin. Hindi kami nagtitingin. Akala ko mga ilang linggo lang. Hindi. Taon talaga. Literal. Walang pasin. Naging joke. Buti naman, ano pala ang nagpabate? Ito si Darwin. Kasi, nasa Cebu kami. May private gig. Pinag-untog kayo. Hindi. Hindi niya kasi alam. Hindi niya alam 2 years. Hindi niya alam na magkaaway yung dalawa. Hindi namin sinasabi. Paano niya nalaman? Alam yun. Late na lang niya siguro nalaman. Tapos, Na ang tagal na. Na kasi, tumagal na pala. ewan ko, showbiz din kami. Oo. Kasi during that... Kunwari, walang problema eh. Ay, pero Nagigitian eh. in fairness, natatawid namin yung gig, Nakikinig yung dalawang Saint Wolf. Ganun pala mag-ayos ng nag-away. 2 years lang, okay na. Diba? 2 years yun, Kasi pag may... Ang weird kasi, dati kasi, isipin nyo, silang dalawa lang nag-uusap. Wala, para silang pagsaset, titingin lang siya kaya, may senyas sila eh. Hindi namin alam. Sila lang yung May senyas sila kung ano next song. Tapos siya na yung tatanungin namin, ano sabi ni Tuti? Pucha, 2 years, wala. Minsan Si Ray naka-stage naging kami ni Ray. middleman. Kami ni Ray, ano sabi nung dalawa? Kasi hindi nagpapansinan eh. Yung drummer pati vocalist na, so hindi namin alam kung ano yung susunod na kanta minsan.
So mahirap din para sa kanila. Oo, ang hirap. May set Hindi, list. But see, pero- sometimes I change it in the middle eh. So yung mga ganong biglaan, matik pag Bigla. Bigla naman! What's with that song, man? So titingin ako sa kanya and magigets na niya. I think it parang after all these years, alam na namin yung Kasi gagawin. basta Eh. siyang ganun. So, Basta may hand gestures siya na alam ko na kung ano eh. Pag may ganun. umit na isang Tapos tingin na sa akin yung tatlo. Ano ayos daw. na, alam na. Kasi di naman siya tumitingin sa amin eh. Kay Vic lang siya tumitingin eh. Eh, biglang middleman yung tatlo eh. Sasabi ko, ano daw? Ano Bob, daw sunod? Bob, ikaw naman, paano mo nahanap yung bass? Actually, nagsimula talaga ako sa gitara. Gitara na Sa patikim. Bigla. Nagsimula sa patikim-tikim. I'm sure bigla na Oo. Para tayo nagpo-promote ng single. Ah, Ganun talaga. Our first single. Ayun nga, sa kuya ko yung gitara na pinag-practicean ko. Tapos, eventually, yung pagigitara, nahatak naman ako sa choir. Sa Yes, amin, choir. sa San Mateo. So, Choir kami. Na banda. mm, Maingay. tapos, yun nga, parang napapansin ko, wala, puro gitara. Ang daming nag-aral eh. During that time, talagang, it's a must na marunong ka ng D, A, G, or basta 90s, basic no? chords. Lahat Oo, mag- kailangan alam mo. So, napapansin ko, walang umaano sa bass. Paano makakabuo ng banda kung walang Ayun. bahista or walang, basta, kung lahat na lang nasa gitara, wala. So, siguro, hindi, more on, parang, yung root lang naman ng ano yun, di ba? Hindi, pero magaling naman siya talaga na musikero kasi drummer din siya, gitarista din. Tapos ang talas ng tenga. Na ano lang siguro, na in love lang ako doon sa bass nung, iba yung ano sa akin eh. Parang, sumasabay sa drums. Tapos, yun naramdaman ko lang. Tapos yun na, puro bass na. Dagdag ko lang. Sige, kung ako na, well, nag-start, si Utol talaga nag-push sa akin mag-gitara, si Darwin. Sa kuya Kasi mo rin. drummer talaga, drums talaga gusto ko, nagpabili ako ng drums. Pero sabi niya sa akin, pupunta kayo sa beach, madadala mo ba yung drum set? Talagang doon pumatak sa akin. Oo nga. Totoo lang, no? Pupunta ka sa school, sabi mo, punta ka sa school nyo, tutugtugan mo, hanap ka ng drum set doon. Talagang, ano yung brownout? Uso brownout nun. So, siya yung nagigitara talaga. Pinilit niya ako matutong maggitara para may taga-tugtog sa mga kanta niya. Kasi si Utol, mahilig sumulat, di ba? Torete. Kaso hindi niya masabay minsan yung pagkanta at paggitara kasi magsusulat. Ginawa niya. Siguro yung Torete, 100 times kung D, F sharp minor G para lang makasulat siya. So, ganun nangyayari sa amin. May session kami. Ako magigitara ng chords niya. Magsusulat siya. Ayan, yan. Kasi kailangan niya ako nung time na yun na ano. Pero, pag kailangan ko naman ng mga bagong kanta, eto nga eh. Dahil song hits guy ako eh. Hindi ako nasanay na kumapa. Umaakit naman ako. Inaakit ko si Bobby. Siya nagtuturo sa akin ng mga bagong. Kasi ano sila, bundok yung bahay na, bundok yung village eh, Marvy Hills. Pupunta ako sa taas, doon sila eh, para magpaturo ng mga e-head songs. Kasi siya, nakapana niya lahat. So, ganun. Yun yung regular routine ko nun. Pag may gusto akong matutunan na bagong kanta, akit ako, papaturo ako sa kanya. So, yun yung naging ano na. Tapos, nabuo na yung banda. Nagkaroon rin siya ng banda. Mas sila yung magaling eh. Kami nila noon. Pero sila yung mas seryoso. Kami, garage band Jam-jam. lang. Pero ang galing nila. Jam lang talaga yung pang Cover, wala may silang birthday. original, pero ang Sabi lupit. na ano, pero sila talaga yung rehearsal. Doon Pero na- original songs. Dahil kay originals, Utol. Yes. Nakakatawa kasi si Utol, si Darwin, minamanage na kami. High school pa lang. Hindi namin alam na, minamanage na pala kami. Tapos, yung mga kanta niya, pinakanta niya sa amin, tapos pinag-record niya kaagad kami. Isipin niyo, high school pa lang, pinapunta niya kami kay Perf para mag-record ng demo. High school, hindi pa masyadong uso nun. Sa Parañaque. Yeah. Oh. Doon kami pumunta. Nag-ano lang kami, bus, papunta doon. Every weekend kasi, pinlano niya na yun, every weekend dapat magkita kayo nila Ney. Kasi Tarlac eh. Uuwi si Ney para lang kami gumawa mag-practice ng original. Tapos pupunta kami sa Parañaque para mag-demo. So, nakakatuwa lang. Parang feeling akala mo professional kasi may photo pa kami. Pero yun, yung para sa high school band,
may mga photoshoot pa kami. Tapos, nawalan kami ng bassist, si Bobby na nag-collide na yung yung banda niya pati kami. So, nagsama na rin yung yung unang banda namin, magkakasama na kami. Tapos, yun. Napunta lang ako sa Moonstar 88 kasi tumutugtog na nilakad kami ni Utol sa Mirix dahil lagi siyang tumatambay sa Heads eh. Si Darwin, di ba? Lagi siyang tumatambay sa Heads. Ang ginagawa ni Utol, nagiging jammer lang kami. Hindi kasi makapasa sa regular gig sa Mirix. Ang ginawa niya, ganito libre lang pero jammer every Saturday. Yung mga patay na araw. Mga walang So, doon na nag-start. Doon ko na rin na-meet yung Moonstar 88 eh. Si Sassy naman dahil nawalan ng ng nag-disband yung yung Orphan Lily. Naghahanap sila ng gitarista, Orphan Lily. Doon naman na ni-refer ako ni Sassy. Kaya doon na talaga, usually bar talaga nag-start ng iba't ibang banda. Sino mga nakatambay. Yan, the line. Si Tuti hindi pa yata nag Yeah, drums, but I think typical yung child's curse na piano lessons eh. So, doon ako nag-start. Pero I didn't enjoy the instrument that much kasi yung inaaral before, masyadong Tchaikovsky, Mozart, ganun eh. Parang hindi saklaw ng utak mo. Unlike now, pwede mong aralin lahat ng pop songs na gusto mo, rock songs, and then you just do it on the keyboard. Mas masaya ngayon eh. Kasi dati wala naman YouTube eh. So, tutok ka sa nota ng teacher mong matanda na masungit na papaluin yung daliri mo pag mali nota. So, parang inayawan ko yun. And then, guitar, nagsimula, Daga, because of Next in Line, the song. Daga, you know. AI. AI. Artificial image. After image. So, and then drums na talaga. After noon, Yamaha pa ako, School of Music. And then, Mardizon, kung Alba. Talagang yun ang tinutukan ko talaga. Drums talaga. It was always a loud instrument for me na parang ma-express ko yung sarili ko eh. And then singing came along na lang nung parang nahilig din ako kumanta. Hindi, before pa nun. Kasi Phil Collins talaga eh. Kumakanta yung mga ganong klaseng drummer na kumakanta. Paco, mga ganon. Haris Paco Tiaga. So, Kaya natin shoutout si Perf, si Paco, AI. So, yun. And then, it's kind of sad lang now. I don't get to play the drums as often. Like, nag-rehearsal kami kahapon. I was trying to show Vic this fill-in na sobrang lupit. Pero hindi ko siya ma-execute. Sobrang dumi. Kasi wala na eh. Wala na yung galamay mo eh. Yung alam ng utak mo gagawin, pero yung katawan mo sobrang rusty. So, I'd like to see myself parang practice again siguro. Nag-PMA, galing drums mo. Oo, kasi hindi na nawala sa akin yun. Kumbari, sa PMA, may parang 4:30 may extracurricular activity ka, whether yung basketball, varsity ka, or whatever. Ako, cadet combo na ako nun. Hindi nawala talaga sa akin. Cadet combo. Diba? CC. CC. AI. CC, cadet combo. Hindi ako natigil actually sa pagbanda. Nag-show band pa. We used to play sa Virgin Cafe, mga hard rock, talaga mga hip-hop, gano'n. Yung nauso yung mga ganong klaseng bar, Blue Onion. And then, nawala. That's why siguro nahilig din ako mag-cover. It was always enjoying for me to do that kind of set list or genre na kukuha ka sa iba. Kasi mas nag-e-enhance yung utak ko eh. Kaysa sa pakumpakuha ako sa rock or pakumpakuha ako sa Pero pag tutugtog ka ng Earth, Wind, Fire, tutugtog ka ng disco, VST, bukod sa mga Deep Purple, iba eh. Iba talaga yung naging mundo ko sa show band. Masayang-masaya ako sa ganung klaseng style. Kaya I try to incorporate it within the show para sumaya rin. May tawag nga kami sa set namin, party set. O yun yung cover set namin na talagang kakagulo na. Parang ganon. So, there. Marami rin kayong lineup changes and yun nga, may mga challenges rin yun. Yeah. So what would you say is yung parang what would you look forward to sa future ng Six Cycle Mind moving forward? Personally, I'd like to think we were never a future kind of band. We were always at the moment. Ito ang problema at the moment. Sige, itawid muna natin. Huwag muna natin isipin kung matatapos yung tour or whatever. Ito lang, take it one day at a time, carpe diem, seize the day. So, hanggat gusto namin yung ginagawa namin, and I think parang this will be for the long haul. Kasi kung hindi, dun sa members lineup changes lang na yun, wala na, watak na yun. Especially if you lose somebody in front. It's very hard for a band to come back from something like that. But you've seen it with other bands like South Border, River Maya, Sandwich na lang.
Eh, kung gusto niyo yan, wala eh. Kung nandun yung rock and roll spirit mo, tuloy lang. Kahit ano pa mangyari dyan. Pero ako more international show sana. Kasi ang daming Pilipino outside no? Yung Pilipinas, I'm sure, naikot. Parang ang Six Cycle, may napansin ko, kahit mga 3 hours away from the airport, yung ang layo-layo from the airport sa provinces, talagang sobrang kilala lahat ng songs ng Six Cycle. Naisip ko marami din sa ibang bansa na mga Pilipino. Yeah, more opportunities lang. Kasi that's the first US tour natin itong darating, no? I have a question. Darwin Hernandez is your invisible member. Yeah, parang ganun. Parang kaya siya yung sixth member. Yeah, sixth man. Tell us about that dynamic. How does that work? What does he do for the band? Well, aside from being the manager of Superstar and kami, songwriting, during mga pre-production namin, he's always there. He'll present a song. Siyempre, may inputs kami na baka pwedeng ganito. He'll also put in his insights na baka mas tatagustong ganito. So more or less yung collaboration na gano'n, it's a mutual respect na parang kung saan din kami komportable. He's also producing sa studio, di ba? Yeah. No, but oddly enough, hindi pa siya nagpo-produce ng actual Six Cycle na album, no? Sa ibang mga artists siguro, nagpo-produce siya. But sa amin, hindi pa. So, yung What about the show? Anong niya sa show? May input din ba siya sa live show? Mag-ano lang siya, magsasuggest sa mga lineups. pwede nyo tugtugin to or ano. But pag inano namin na parang, hindi, kasi kami yung nasa stage alam namin yung pakiramdam, no? Then, okay na yun. Has he ever gone up on stage with you guys? Minsan. Oo, minsan. Pumunta siya sa ano, ganun. May sisenyas na Bakit parang ayaw ihabol. niya? Kakanta siya? Personality niya talaga yun. Behind the scene. Parang ang daming parang madami ko ng time na pinupush siya sa mga interviews. Ayaw niya talaga. Ayaw niya kahit sa heads, di ba? Ayaw niya. But he loves hosting. Oh, I don't get. I can't. Only for Christmas parties. Hindi, even mga bar shows na host yung mga Superstar. Oh, yeah. Diba parang gustong-gusto niya mag-host pero hindi ko pa siya nakita kumanta on. Nakikita siya kumanta sa bahay or dito, diba? Pero siguro nung tinatanong siya. Siya lang nagkukwento. let's talk about since Rai is not here, pwede natin siyang pag-usapan. Hindi. Si Rai recently he's also a producer, diba? Yes. And he built a studio. Anong niyan? Anong nagbago sa banda dahil may studio na kayo? You have this studio, this is the Velvet Playground studio, and then you have ano pangalan ng studio? Backdoor in San Mateo. Ano yung nadala niya sa banda? Well, syempre mas madali, mas accessible sa amin. Ang bilis ng demo. Oo, mabilis yung demo. Demo lang yung buong album, hindi. Meron, dun din. But lately, hindi pa kami nagpo-full album yet Puro demo, singles. So, at least Siguro dahil nandiyan lagi, no? Parang, yun din, no? Relax ka rin. Nandiyan lagi, available lagi. Exactly. Parang kayo, may bahay kayo, kina Sinji, right? So, pag nandun kayo, parang alam nyo na, and it's parang may comfort zone ka. Mas na-release yung mas relaxing creative juices mo writing a song or doing a pre-prod or actually recording. Hindi ka stiff enough na papunta ka sa ganito. Kunwari, a very ibang studio na hindi mo bahay. Parang hindi mo mala ilalabas Doon napaka-natural. Come and go ka lang. Pwede mong gawin. So malaking bagay yun para sa amin, especially here. May rehearsals ka na pwedeng puntahan. Malaking advantage yun kasi hindi ka natitenga Yeah, ang kalaban mo na lang sarili mo. I mean, parang, syempre, minsan may rin, yung time to write talaga. Oo. Pero, yung nandyan na lahat parang kailangan mo na lang talagang gamitin. How's Ryan as a producer? Magaling kasi. Nag-deliver. Hindi lang siya puro banda. Pati mga solo artists, I think Inayeng pumupunta sa kanya. I think Juan Carlos, Dong Abay, ay nakikita ko sa mga studio niya So I guess, parang yun naman naging cup of tea ni Rai talaga That kind of line, aside from playing the guitar. Songwriting, producing talaga. Hindi lang sa mga Superstar bands. Kumbaga yun nga. Commercials din. Nagano rin siya. So when we are all old and gray, nandun pa rin siya producing. Ay, dagdag ko rin. Kasi napansin ko kay Rai, I mean, marami kasing magagaling di ba? Magagaling. But isa sa mga favorite ko kay Rai, nagdi-deliver. Yung iba yung magaling pero procrastinator, yung late na. Si Try, magdi-deliver siya kung kailan kailangan. Kaya ang sarap katrabaho ni Rai Kasi pag may assignment siya, gagawin niya. 'Di ba? I mean, marami kasing magaling pero hindi magdi-deliver. Hindi niya ma-deliver on time. Pero si Rai sabihin mo lang kung ano yung objective.
Minsan sobra-sobra Ganda pa. mangyari. Yeah, sila ni Darwin ang usually Ayan, ganyan magka-collaborate. sila. Talagang Yung song. parang result-oriented. Hindi, dapat mangyari. Yun. Tsaka good choices si Rai sa mga sound engineers niya. Sobrang Sino kadali- ngayon? Sino nandun? Ngayon Kyle? si Kyle. From Moonworks. Oo. Galing siya? kay Moonworks. Tower. Sorry, Tower Moonworks. of Tower of Duty. Doom. Sorry, Tower of Doom. So sobrang daling katrabaho ng mga nakukuha niya mga sound engineer. Tapos yung palitan ng ng mga ideas. Basta sobrang sobrang Ang sarap magluto ni Rai. Talaga? isa pa. Oh, you don't know that about him. Sobra. Dapat hindi siya absent dito. Oo, masarap talaga. Kailangan matikman yung Paris niya. Riz. Forward No namin joke. lagi pag naandun. Yun. Lagi Ngayon ang sarap walang ng mga nabalitaan. hinakain Oo. niya eh. Darren. Ay, sorry. Sa songwriting din kasi kakolab ko siya sa isang song ng Moonstar 88, ang bilis. As in, binato ko lang sa kanya. Hindi ko matapos kasi yung kanta. Ayun nga, nagdi-deliver. Balik kagad siya. Natural kang Ganda. songwriter. Ang bilis para sa'yo. But that was never my talent. So, yun. Siguro last question na tayo. What's your last question? Sa akin lang, maybe they have some messages para sa fans nila sa US. Yes, Para sa wait, US let me tour. repeat Okay. it. Let me try that again. Sige. Sige. Okay. US tour with Banda ni Cleggy, finally. March 9, Santa Ana, California at the Yost Theater. March 15, Chicago at Joe's Live. March 16, Atlanta, Georgia at the Atrium. March 23, Bay Area at the Historic Ball Theater. So, kita-kita po tayo dyan. This is really happening. Ulitin ko, approved ng mga visa namin. We are Tuloy na tuloy. Hindi We na to are going biglaan. there. Hindi Yeah, na we are biglaan. going Tapos there. kami mag-impake. Oo. So, please come out and watch. First time namin dyan and excited kami. Oo. Get your tickets now. Itong taon to hindi to next year o last year, this year. 2024. Oh, yeah, you can check out sa Facebook namin kasi mahaba yung details. Nandun naman nakapost lahat. Facebook page ng Six Cycle Mind, nandun po lahat ng details ng US tour. So, yeah. Thank you, of course, Offstage Jack. Thank you guys, and we'd like to thank Miss Jana of Likhang Harina Harina. for the coffee and the Salamat. bread. Yeah. Nika and Marlon of Soupstar Tsaka for the studio. Saint and Wolf Saint Wolf, Boys. si Bob and si Okay. KL for helping us with the Salamat, video and salamat. audio. Saint Wolf. Why is it Thank Saint you. Wolf? Why is it Saint Wolf? Kala ko Street Wolf. Yung isa saint, yung isa wolf. Oh, Good answer. Wolf in sheep's clothing. Good luck on the tour. Thanks, James. Okay. Thanks, Darren. Thank you.